pinaniniwalaan at pinagdududahang pro-senador o pro-Duterteng senador. Ano ba ang hawak ng mga Duterte sa kanila? Ano ba ang personal at mga malalalim na dahilan na ginawa ng mga Duterte at kasalanan nila sa mga Duterte? Kaya kanilang pinagtatakpan at pinagtatanggol. Kahit na legal ang impeachment trial, ay halatang pinagtatakpan ng mga senador. Tukuyin natin, ano ba ang mga malalalim na dahilan ni Bato de la Rosa, Amy Marcos, posibleng yung mga Villar, Robin Padilla, Go, at iba pa dyan? Anong meron? Kaya ko ito tinatanong kasi sila po yung mga senador ng mamamayang Pilipino dahil elected na sila. Sa ayaw at sa gusto nyo, sila po hinahalal at sila ho ay senador. Kaya naitatanong natin, ano kaya yung mga malalim na dahilan? Lalo na kay Amy. Kasi si Amy Marcos Si Amy ay kapatid ng ating Pangulo. Kung 1,000%, 100%, o 50% na kapatid, kayo na ang bahala dyan. Tinatanong ko lang. Bakit siya ay Duterte? Katulad ni Robin Padilla. Kahit daw anong mangyari sa kanya, kahit daw sunugin siya, amoy Duterte raw ang lalabas. Ano yun? Anong pinakain sa kanila ng mga Duterte? Ano bang pakinabang nila sa mga Duterte ng ganong kalalim at hindi nila maiwan at hindi nila mapanindigan na sila'y senador ng Republika? At lutang na sila'y senador ng mga Duterte. Ano yun? Di ba? Nagtatanong lang po tayo. Kasi sila po ay public servant. Sila po ay elected ng bayan. Sila po ay pinapasweldo ng lahat ng Pilipino. Hindi lang naman mga Duterte, supporters, followers, ang nagpapasweldo sa kanila. Lahat ng ginagastos nila sa kanilang opisina, pera ng mamamayang Pilipino. Kaya may karapatan ng mamamayang Pilipinong tanungin. Ano nga ba? Nakakapag-isip. Kasi kahit na anong gawin, from day one, hanggang ngayon, at siguro hanggang sa huli, na pagdarating ang 20 Congress na tuloy ang trial, mananatili silang maka-Duterte at hindi titingin sa ebidensya. Yun ang malungkot dyan. Anong meron? Di ba? Dito mo, napupuntahan pa sila ng dahig para doon mag-rally. Hindi naman sila nakita ni Duterte, hindi naman sila pinayagang makipagkita. Ni Duterte, nagpunta lang doon sila para mag-rally lang. Publicity lang. Di ba? Tapos ang sigaw, kailang uuwi. Iuwi daw si Duterte, hindi naman nangyari. So hanggang sa International Criminal Court, Duterte sila. Hanggang dito sa impeachment laban kay Sara Duterte na anak ng dating Pangulo, Duterte sila. Ano yun? Tatanong lang, hindi ko alam. Kasi kung halimbawa ay politika lang, pwede lumipas yan. Pero kung ano man yung malalim na dahilan, utang na loob, o meron bang hawak ang mga Duterte sa kanila kaya hindi sila makahiwalay? May hawak bang alas ang mga Duterte? Laban kay Amy, kay Bato, kay Padilla, kay Bongo at iba pang mga senador na parang kakampi nila. Kaya sila hindi makahiwalay. Kaya hindi sila makapanindigan na maging neutral. Ang kanilang paniniwala ay dismissal, acquittal, at walang kasalanan. Yung mga ngayon pa lang, ganyan ang lutang na kanilang sinasabi. Lalo na isang senador na kahit daw sunugin siya, Duterte siya. Wow! Yung isa naman, kahit daw siya mag-isa, Duterte pa rin siya. Sabi ni Amy yun Kahit mag-isa ako, Duterte ako. Di ba? Anyway, so natatawa lang at nagtatanong tayo. Okay, magagalit. Tanong lang naman ito Kasi nakakapag-isip na, bakit sila ganong katindi ang loyalty? Bakit ganong katindi ang kanilang pagiging Duterte? At wala silang pakialam doon sa issue ng ICC. Wala silang pakialam sa 20 hanggang 30,000 umanong biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Maraming buhay ang nawala noon. Noong mga panahon yun, Duterte administration, araw-araw nagbibilang tayo ng casualties. Wala ba silang pakialam doon? Wala ba silang malasakit doon? Sa buhay na nawala. Paano kung kamag-anak nilang wala rin? Dito naman sa sinasabing 612 million confidential fund, corruption sa Office of the Vice President, corruption sa Department of Education, at mga mahanghang at hindi magandang salita ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo at sa ating gobyerno. Baliwala din ba yun? Yun di umano'y mga bank account na nakakalulang pera ang nakadeposito at nawi-withdraw. Baliwala din ba yun sa inyo?
Yun ay dapat tanungin at dapat malaman kung totoo. Dapat bigyan ng hustisya ang mga biktima. Dapat bigyan ng hustisya ang may-ari ng pera. Dapat maliwanagan kung sila lumabag sa batas o hindi. Di ba dapat ganon ang trial? Di ba dapat ganon ang inaalam? Pero kung from day one ay pinagtatakpan, from day one ay pinagtatanggol, ano yon? Bakit ganon? Kayong mga followers, supporters at subscriber ng aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion, anong tingin niyo? Bakit ganon? O kahit na yung anti-Marcos, pro Duterte, anong tingin niyo? Kayo bang mga followers, subscribers, or kayo bang mga DDS, kilala ba kayo ng mga Duterte? Alam ba ninyo kung ano yung mga malalalim na dahilan bakit sila pinagtatanggol nito mga senador na ito? Baka wala rin kayong alam. Baka nagpapagamit din kayo. Baka nagagamit kayo. Sama-sama na kayo. Ano ba? Nagtatanong lang o magagalit. Di ba? Ang pikon, guilty. Pag napikon, baka meron kayong kinalaman. Di ba? Kasi kung ang papairalin ay kampihan, gantihan, sinipan, walang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Di ba mas maganda yung tulungan, pagkakaisa, at makikinabang ang bayan. Pero kung patuloy na maghahati at magkakawatak-watak, ang mamamayan din ang maghihirap. Marami rin DDS na mahihirap. Alam naman natin yan. Marami rin DDS tumatanggap ng ayuda at nakikinabang sa 20 pesos kilo ng bigas. Marami rin DDS nakikinabang sa mga programa ng gobyerno noon at ngayon. Hindi naman para sa mga Marcos supporters, followers lang ginagawa. Dahil ang ginagawa ng gobyerno ay para sa lahat. Wala naman pinipili, walang discrimination. Pero pagdating ho sa politika at isyu ng korupsyon, bakit kinakampihan, bakit nagkakampihan? Anong meron? Di ba nakakaya tayo? Di ba nakakaya kayo? Di ba nakakaya ang nangyayari sa ating bayan? Sa international community? Sa business community? Sa mga counterpart ng ating bansa? Na tayo nagsisikap na maging malapit, kaibigan para matulungan sa security, foreign policy at iba pa, internal, external security ng bansa, especially sa West Philippine Sea. Sabagay, yung mga pro-Duterte, pro-China rin eh. Yun ang matindi ron. O baka naman ang China may kinalaman sa lahat ng ito. Baka naman ang China ay nagpipinan sa lahat ng ito. Baka naman ang China ay ginagamit na kayo itong grupong ito para sa kailang interes, para maging probinsya ng China ang Pilipinas, para makuha na ang mga isla ng Pilipinas, para wala nang tumutol sa ginagawa ng China kapag kakampi nila ang gobyerno at kakampi nila itong mga Duterte, supporters, followers. Yun ba yun? Bay sandali, malalaya. Hindi papayag ang matitinong Pilipino dyan. Kasi exclusive economic zone, West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipino at ng Pilipinas. Yun, hindi pwede mabago yun. Hindi ba?